Nakatayo si Zuo Fan sa harap nina Exi Tianyang at Ning sa gitna ng kagubatan. Tumalikod siya sa kanilang dalawa. Pasensya na, nagkamali ako nang nasabi. Ang ibig kong sabihin, aalis na ako. Exi Tianyang, hiniling sa akin ni Ning na ilabas siya ng lungsod. Pero natatakot ako na hindi ko yun magagawa. Tulungan mo akong ilabas siya. Nagulat si Ning at si Exi Tianyang. Kuya Zuo, saan ka pupunta? Sumagot si Zuo Fan habang hindi lumilingon. Sa third area, nagulat ang dalawa sa narinig nila. Ano? Nagsalita si Exi Tianyang habang nakatingin kay Zuo Fan. Sa simula, gusto nating pumunta sa third area para iwasan ang seventh ghost. Bakit gusto mo na ngayong pumunta doon? Tumingin si Zuo Fan sa malayo. Tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin. Para sabihin ang totoo, ang third area ay laging layunin ko. Noong hiniling ko na sumama kayo sa akin. Ang totoo, gagamitin ko kayo. Nagngit-ngit si Exi Tianyang sa galit. Lintik, gusto mo akong gawing pain? Tumango si Zuo Fan. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Tama, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon. Mas malayo ka sa akin, mas mabuti. Habang papalayo si Zuo Fan, hinawakan ni Exi Tianyang ang braso niya. Sandali, lumingon si Zuo Fan. Kuya Zuo, kung hindi mo ako itinuturing na pabigat, isama mo ako. Kahit gawin mo akong Kane, basta makakatulong ako sa'yo, wala akong pakialam. Sumigaw si Exi Tianyang. Ning hindi siya mapagkakatiwalaan. Kahit gamitin pa niya ako bilang Kane, handa akong sumama. Walang tumulong sa akin sa Qingming City noon, ikaw lang. Kahit noong ninakaw natin sa seventh ghost, nabuhay lang tayo dahil sa mga array formation at diskarte mo. Huminga ng malalim si Ning Kuya Zuo, hindi ba sinabi natin na lagi tayong magkakasama? Tahimik lang si Zuo Fan habang nakatingin kay Ning Hinawakan ni Ning ang kamay ni Zuo Fan. Tumingin si Zuo Fan kay Exi Tianyang. Sasama ka rin ba? Siyempre, pero huwag kang magkakamali, hindi ito para tulungan ka. Takot lang ako na gamitin mo ulit si Ning bilang Kane. Ngumiti si Ning Nagsalita si Zuo Fan habang nakatingin kay Exi Tianyang. Depende sa pakiramdam ko, baka ikaw pa ang gawin kong Kane. Nagulat si Exi Tianyang. Anong sabi mo? Ngumisi si Zuo Fan. Biro lang, hindi na ako magtitiwala sa'yo. Sagot ni Exi Tianyang. Tumawa si Ning Ngumisi lang si Zuo Fan. Isang boses ang narinig sa isip ni Zuo Fan. Sa bingit ng buhay at kamatayan, wala na akong mahihiling pa. Ang eksena ay lumipat sa third area ng Beast Mountain. Madilim ang kagubatan at makapal ang hamog. Kaluskos ng damo, mukhang malinis, sabi ni Exi Tianyang habang nakatago sa matataas na damo. Sige, tuloy lang. Gumagapang silang tatlo sa damuhan. Tahimik, hindi ko na kaya, bakit ba tayo gumagapang ng ganito? Sigaw ni Exi Tianyang. Ayoko na, nakakahiya ito. Bukod pa doon, paano naman tayo basta makakatagpo ng 5th level beast? Idiot, dumapa ka kaagad. Sigaw ni Zuo Fan. Anong problema? Ang taas ng damo at puno. Paano tayo makikita ng spirit beast? Ungol. Isang malakas na ungol ang umalangaw sa kagubatan. Nagulat si Exi Tianyang. Ungol. Lumitaw ang isang malaking berdeng oso mula sa mga puno. 4th level spirit beast, Raging Storm Bear. Tumingin ang Raging Storm Bear sa tatlo. Pero bago pa makagalaw ang oso, isang puting ahas ang lumabas mula sa lupa. Kalabog. Kinagat ng ahas ang leeg ng oso. Ungol. Sumigaw ang oso sa sakit habang inaangat ito ng ahas. Laglag. Bumagsak ang katawan ng oso sa lupa, patay na. Lumitaw ang buong katawan ng puting ahas. Kumikislap ang mga kaliskis nito. 5th level spirit beast, King Python. Takbo, sigaw ni Zuo Fan. Zuo, Fan, lintik ka. Galit na sigaw ni Exi Tianyang habang tumatakbo. Nawala na siguro ako sa katinuan para sumama sa lugar na ganito. Sumagot si Zuo Fan habang tumatakbo. Walang nag-imbita sa iyong sumama, bakit hindi ka nalang gumapang pabalik? Tahimik si Exi Tianyang. Mula nang magsimula akong maglakbay kasama ka, napakalayo na nang narating natin. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, gusto muna akong mamatay ngayon. Tumigil silang tatlo at damapa sa damuhan. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay nakikita sa pagitan ng mga puno. Kaluskos, may gumalaw sa dilim.
Isang pares ng nagbabagang mata ang lumitaw mula sa kadiliman ng kagubatan. Kumikislap ang mga pangil nito na parang apoy. Mabigat ang bawat tapak nito sa lupa. Isang itim na anino na may nagniningas na marka sa balat ang dahan-daang lumalapit. Tahimik ang tatlo. Ramdam nila ang presensya ng isang mas malakas na halimaw. Isang high spirit beast ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.